Kumusta mga kasaliksik? Sa kasalukuyang panahon ay mas lalong umuusbong ang teknolohiya ng ating planeta. Hindi lamang sa mga bagay na makatutulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kundi pati na rin sa militar kung saan kadalasang may naiimbentong mga bagay na parehong nakakamangha at sadyang dapat nating katakutan. Kaya mula sa kagamitan na kayang sumira ng pinto sa loob lamang ng isang segundo hanggang sa sasakyang nagpapasok ng mga tangkay sa digmaan, ay pag-usapan natin ang 10 hindi kapanipaniwalang teknolohiya at sasakyan ng militar sa mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Holmatro Door Blaster. Sa tuwing nagkakaroon ng operasyon kung saan kinakailangan ng mga pulisya at mga sundalo na pasukin ang isang gusali, ay madalas natin nakikitang gumagamit sila ng panghampas dito na magiging dahilan para bumukas at masira ang pinto. Pero sa kasalukuyang panahon ay meron ng mga naimbentong kagamitan para sa ganitong gawain na makatutulong upang mas mapabilis at mapadali ang ganitong gawain. At ito ay ang Holmatro Door Blaster na matapos ikabit sa pintuan at pindutin ng button ay mabilis at tahimik na mabubuksan ang pinto na hindi kinikailangan pang hampasin ng napakalakas, na hindi lamang nagpabilis sa ganitong operasyon kundi nakatulong din upang hindi maalisto ang mga taong nasa loob ng gusaling gusto nilang pasukin, na mas nagpataas ng tsansa na mahuli nila ang mga ito. Number 9. T-Ghost. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong tangkeng ginawa ang mga gobyerno mula sa bansang Sweden, kung saan mayroon daw itong kakayanan na tila ba maging invisible kahit sa gitna pa ng labanan? Ito ay ang T-Ghost, na isang uri ng tangke na mayroong system na kumokontra sa mga sonar at iba pang detector ng mga kalaban na makatutulong upang hindi madaling matunton ang lokasyon ng sasakyan, na talaga namang magpapadali para mapasok nito ang longga ng mga kalaban. Ang kulay ng T-Ghost ay maaari ring baguhin at palitan, kung kaya't madali lamang itong makakapagbalat kayo sa kanyang paligid na makatutulong para kahit pa meron siyang dambuhalang pangangatawan ay maging mahirap pa din siyang matanaw sa digmaan. Number 8. M1150 Assault Breacher Vehicle. Ang isa sa pinakakinatatakutan ng mga sundalo sa tuwing naglalakad sila sa gitna ng digmaan ay yung posibilidad na makatapak sila ng mga landmines na siguradong papatay sa kanila kung magkataon, kung kaya't laking pasasalamat na lamang daw nila sa tuwing gumagamit sila ng M1150 Assault Breacher Vehicle. Dulot ng matibay na sasakyan nito na ginagamit sa militar ay may responsibilidad na patagin ng lupang kanyang dinadaanan na makatutulong para mas madaling madaanan ang mga kalsadang kanyang nalalagpasan na hindi may tatangging magiging dahilan para makita agad ang mga nakatagong landmines sa ilalim ng lupa. Matibay din ang material na bumubuo sa katawan ng sasakyan na ito, kung kaya't kahit na ma-activate niya ang mga landmines ay hindi agad siya masisira dahil sa pagsabog. Dapat din daw matakot ang mga kalaban sa M1150 Assault Breacher Vehicle dahil kagaya ng mga tangke ay kaya rin magpapatok ng sasakyan na ito na madali lamang maglalagay sa peligro sa minalas na matamaan at masabugan. Number 7. DARPA Captive Air Amphibious Transporter. Alam mo ba na mayroong sasakyang ginagamit ang mga militar na kayang ipatakbo sa ibabaw ng tubig? Ito ay ang DARPA Captive Air Amphibious Transporter, na kahit pa kasing bigat ng tangke nakadesenyo na lumutang sa ibabaw ng karagatan dahil sa kakaiba nitong gulong, kung saan sinasabi na ang disenyo ng sasakyan ay para magawa nito ang kanyang gampanin na patungkol sa pagdadala ng mga kagamitan at iba pang mga pangangailangan ng mga sundalo sa kabilang dako ng karagatan. Ang ganitong disenyo ng sasakyan ay ginawa upang mas makatipid ng oras sa pagparada sa mga daungan, dulot na maaaring dumiretso agad sa kalupaan ng DARPA Captive Air Amphibious Transporter na hindi kayang gayahin ng mga barko, kung saan ang ganito raw kakayanan ay magiging dahilan para makatipid ng ilang mga minuto sa pagpapadala ng mga kagamitan sa digmaan, kung saan kahit pang isang segundo lamang ay maaari nang bumago sa kakalabasan. Number 6. Drone Gun Tactical.
Kung makikita mo ang dambuhalang baril na ito ay sigurado ako na hindi mo akalain na 7 kilo lamang ang kanyang timbang at kung para saan ang kanyang gamit. Dulot na kahit pa maangas ang itsura ng baril na ito na tinatawag na drone gun tactical ay sinasabing hindi sila ginagamit sa pagbaril kundi bilang disruptor at tagaputol ng signal ng mga drone na kanilang tinututukan. Magiging dahilan para maputol nila ang koneksyon sa device na ito. Sinasabing makatutulong ang baril na ito upang masiguradong hindi makakakuha ng impormasyon sa kanila ang kanilang kalaban na talaga namang importante sa digmaan, dulot na ang kahit na anong impormasyon ay makatutulong upang makontrol ang magaganap sa labanan na talaga namang magdidikta kung mananalo ang isang panig o hindi, na nagpapakita lamang na kahit pa hindi maaaring gamitin sa pakikipaglaban ng baril na ito ay sadyang malaki pa rin ang kanyang naitutulong sa militar. Number 5. Self-steering bullet. Sa dinami-rami ng naimbentong kagamitan sa militar ng mga eksperto ay ito na raw siguro ang pinaka nakakamangha sa lahat. Dulot na ang imbensyong ito ay ang self-steering bullet kung saan ang mga bala ay kayang magbago ng direksyon sa ere upang masiguradong matatamaan nila ang kanilang biktima. Ang teknolohiya at paraan para magawa ang ganitong uri ng bala ay kasalukuyang sekreto at tinatago ng gobyerno upang hindi kumalat, dulot na kung sakaling makagawa ng mga self-steering bullets ang mga terorista at iba pang mga kriminal ay siguradong mas mapapadalas ang kaguluhan sa ating planeta. Number 4. K9 Vision System. Hindi lamang mga sundalo at mga armas sa militar ang pinapalakas ng mga otoridad, kundi pati na rin ang kagamitan ng mga K9 o mga asong katulong ng mga pulisya at sundalo, kung saan ang isa sa pinakabagong device na inimbento nila ay ang K9 Vision System na isang uri ng goggles na matapos isuot ng hayop ay makatutulong para mas madali nilang makita ang lokasyon ng mga nakatagong bomba. Ang goggles din nito ay may kakayanan na ipadala ang lahat ng nakikita ng aso sa sundalong nakasuot ng goggles ng kanyang kapares na magiging dahilan para makita pa rin ng mga sundalo ang mga lugar kahit pa hindi sila doon pumunta. Number 3. Cougar 6x6. Ang mga sasakyan sa militar ay hindi may tatangging dapat nakadesenyo upang maging matibay, dulot na napakaraming mga pasabog at labanan na nagaganap sa tuwing mayroong digmaan na talagang namang may papakita sa paggagawa ng sasakyan na ito na kung tawagin ay Cougar 6x6, dulot ng material na bumubuo sa katawan nito na kasabay ng kanyang kakaibang itsura ay makatutulong daw upang mahirapang mabuksan ang sasakyan mula sa labas na magiging dahilan para hindi agad sila maatake ng mga kalaban. Ang Cougar 6x6 ay binubuo ng matibay na bakal na buo pa rin kahit na masabugan pa ng landmine at ilang mga malalakas na bombang madalas ginagamit sa mga labanan na nagpapakita lamang kung gaano siya kaperpektong sasakyan para sa mga sundalong pumupunta sa gitna ng digmaan. Number 2. Caliber MK7. Hindi lamang mga sasakyan o devices ang ginagawa ng mga otoridad upang mas mapalakas ang kanilang kapangyarihan sa digmaan, kundi pati na rin mga robot na sadyang napakaraming mga bagay ang kayang gawin sa labanan, kagaya na lamang ng Caliber MK7 na isang uri ng army robot kung saan madali lamang para dito na bumuhat ng mga bagay hanggang sa 70 kilo. At dahil sadyang madali lamang itong makontrol, ay talaga namang perpekto silang gamitin bilang substitute ng karamihan sa mga sundalo sa militar. Maaari ring gumamit ng baril at magpapatok ang mga Caliber MK7 na sinasabing nagpapakita raw na sa hinaharap ay magpapadala na lamang tayo ng mga robot sa digmaan kaysa mga sundalo na parehong nakakamangha at nakakatakot na isipin. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita raw ng isang bagong uri ng tangke na nagmula sa bansang Amerika kung saan sinasabing mas malakas at mas nakakatakot ito kumpara sa mga nauna. Nagpapakita lamang daw na nag-i-improve na ang ating teknolohiya, hindi lamang para sa pagunlad ng ating sibilisasyon kundi para na rin mas mapalakas ang ating kapangyarihan sa pakikipaglaban. Number 1. Armored Vehicle Launch Bridge. Sa unang kita mo sa sasakyang ito na kung tawagin ay Armored Vehicle Launch Bridge,
na may responsibilidad na maglatag ng tulay sa gitna ng mga kalsada upang madaling matawid ang mga bitak sa daanan, ay akalain mong wala silang ganoong silbi sa digmaan. Pero ang mga sasakyan nito, ang sinasabing isa sa pinakamahalagang kagamitan, lalo na sa panahon ng labanan, dulot na kahit pa wala silang kahit na anong kakayanan na umatake, ay sila naman ang isa sa pinaka nakakatulong upang makapasok ang mga tangke sa digmaan, dulot na kung wala ang mga tulay na kanilang inilalatag sa kalsada, ay mahihirapang maimaneho ang mga tangke, lalo na sa mga matarik at baku-bakong daanan na nagpapakita lamang na kahit pa ang isang tila ba walang kwentang kagamitan, ay maaaring may malaki palang silbi sa paraang hindi natin lubos na inaasahan. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na natin mabilang pa kung gaano karami na lamang ang mga imbensyon na naglalayong palakasin ang kalakasan ng mga bansa pagdating sa pakikipaglaban. Kaya para sa'yo, alin sa mga kagamitang ito ang sa tingin mong pinaka nakakabahala sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.